Oh, sigurado ka bang nandyan ang lahat ng mga gamit mo? Yung passport mo? Nandito na po lahat, Ate Rhoda. Mabuti naman kung ganon. Tandaan mo sinasabi ko ha. Huwag na huwag kang babalik dito sa Japan. At hanggat maaari, huwag ka rin munang pumunta ng Maynila o sa kahit anong syudad. Doon ka muna sa amin, sa baryo namin sa Negros. Liblib ang lugar namin at hindi ka basta-basta matutunto ng kahit sino doon. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Ano ka ba, Angel? Para nakitang nakababatang kapatid. Mula nung dumating ka dito sa Japan, para mag-Japayuki, ako nang nag-alaga at gumagabay sa'yo. Kaya nga po ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Pasensya na talaga kung nadamay pa kayo sa gulong na pasukan ko. Maniwala kayo, hindi ko talaga sinasadyang patayin si Hiroshi. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Kontrolin mo nga yung bibig mo. Pasensya na po. Huwag mo nang isipin yung nangyari dahil hindi mo naman yun kasalanan. Pinagsamantalahan ka niya at pinotektahan mo lang ang sarili mo. Kailangan mo lang talagang lumayo dahil alam naman natin may connection sa mga yakuza ang hayop na yun. Mahirap na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo eh. Kayo pa po ang gumasto sa pamasahe ko. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag mo nang isipin yan. Pera lang yan. Kikitain ko yan ulit. Ang mahalaga makaalis ka na rito. Basta tandaan mong sinabi ko ha. Huwag ka munang aalis sa baryo namin. Pagkarating mo doon, hanapin mo ang asawa kong si Peter. Anak siya ni Aling Ising. Kilalang albularya doon sa amin. Kaya hindi ka mahihirapang hanapin ang bahay namin. Opo, tatandaan ko po yan. O sige, mag-iingat ka ha. Naranasan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan desperado ka na at kumakapit ka na lang sa patalim? Ako, oo. Tawagin niyo na lang po akong Angel at nangyari ang kwentong ito taong 1987. 23 anyos pa lang ako noon. Dahil sa hirap ng buhay ay naisip ko magtrabaho bilang isang Japayuki sa bansa ng mga Hapon. Hindi po ito naging madali. Pero dahil ito lang ang naisip kong solusyon sa mga financial problems namin, sumugal na ako. Kahit paano ay naging maayos naman ang buhay ko doon hanggang sa nakilala ko si Hiroshi, isang mayamang negosyante na kinuha ako bilang model ng mga lingerie. Akala ko ay gusto niya lang talaga akong tulungan. Pero umabot sa punto na tinangka niya na akong pagsamantalahan. Isang gabi, dinala niya ako sa apartment niya at pursahang hinalikan. Please! Hiroshi-san, let me go! This will not take long, I promise. I really like you, Angel. Please grant my wish this time. No, please let me go! Stay away from me! You keep on pushing me away. I'm so tired of being rejected, Angel. You are mine now. Please, don't do this! Takot na takot ako ng oras na yon, DJ Yumi. Galing kami nun sa isang photoshoot. Sabi ni Hiroshi ihahatid niya ako sa apartment kung saan ako tumutuloy. Pero dadaan daw muna kami sa kondo niya dahil may espesyal na bagay siyang ibibigay sa akin. Nagtiwala naman ako sa kanya dahil kahit kailan ay hindi siya naging bastos sa akin. Ilang beses niyang sinabi na gusto niya ako pero naging marespeto pa rin naman siya sa akin kaya hindi ko inasahan na ganoon ang gagawin niya. Come back here. No, I will not allow you to take advantage of me. Please stop! Just be a good girl and stop resisting. Huminga ako ng malalim at pilit na pinatatag ang sarili ko. Kailangan kong lumaban. Kung hindi, magtatagumpay siya sa gusto niyang pagsamantalahan ako. At hindi ko hahayaang magawa niya yun sa akin. Pero hindi ko naman inasahan na aabot pala sa sukdulan ng mangyayari sa gabing yun. Aksidente kong naitulak si Hiroshi at nauntog ang ulo niya sa matulis na dulo ng glass table. Diyos ko, hindi ko sinasadya. Hiroshi! Nakabulagta sa sahig si Hiroshi. Dilat ang mga mata at duguan ang ulo nito. Nanginginig ang katawan ko nun sa takot.
habang unti-unti akong lumapit sa kanya. Hindi! Hindi to totoo! Diyos ko, patawarin niyo po ako! Hindi ko sinasadyang mangyari ito! Habang umiiyak ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Parang umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. At nang muli akong nagkamalay ay napansin kong nasa loob na pala ako ng isang bus. Managinip lang. Napabuntong hininga ako nang ma-realize na napanaginipan ko na naman pala ang nangyari nung gabing yun. Mula nung aksidente kong napatay si Hiroshi ay walang araw na hindi ko ito napapanaginipan. Palagi akong ibinabalik sa mismong eksenang yun, paulit-ulit, at parang tinutorture ako. Kuya, para po! Sabi ni Ate Roda, huminto daw ako sa may simbahan. Tapos, may makikita akong isang maliit na daan sa bandang kaliwa. Yun! Nakita ko na! Ito na siguro yun. Nagtanong ako sa isang tindera ng prutas kung saan ko matatagpuan ang bahay ni Aling Ising. At dito ko nalaman na tama pala ako. Kailangan ko nga pala talagang pumasok sa nakita kong daan na nasa bandang kaliwa ng simbahan. Sabi ng tindera sa akin, medyo malayo pa raw ang lalakarin ko. Liblib na raw kasi ang lugar na yun, kaya umaga raw talaga pumupunta ang mga taong gustong magpagamot kay Aling Ising. Ang sabi niya, mag-ingat daw ako sa daan, lalo pat magdidilim na. Nakakatakot naman ang daan na to. Puro mga malalaking kahoy at nagtataas ang talahib na lang nakikita ko. May mga bahay pa ba dito? Tama naman siguro itong kinadaanan ko. Ito yung tinurong daan sa akin ng tindere eh. At saka, ito na rin yung naaalala kong sinabi sa akin ni Ate Roda. Habang naglalakad ay hindi ko napigilang tumaas ang balahibo ko. Nakakapangilabot naman kasi talaga ang lugar na dinadaanan ko. Hindi rin ako makapaglakad ng mabilis dahil sa mga dala kong bagahe. Kaya naman di nagtagal ay tuluyan na akong inabutan ng dilim. Ano ba yan? Kanina pa ako naglalakad. Pero bakit wala pa rin ako nakikitang kahit isang bahay? Hindi kaya mali ako ng dinaanan? Ano yun? Hindi kaya may ligaw na hayop malapit dito? Diyos ko. Naging alerto ako at iginala ang paningin ko sa paligid. Hanggang sa napansin ko ang isang lalaking lumabas mula sa talahiban. Malaki ang katawan nito at di hamak na mas matangkad sa akin. Matalim ang mga mata ng lalaki. Kulay putik ang balat, mabalahibo at mahaba ang kuko. Aswang! Nabitawan ko ang mga dala ko nang dahil sa takot. Kumaripas agad ako ng takbo para makalayo sa aswang. Tumutulo pa ang laway nito at para bang gutom na gutom. Nahirapan akong tumakbo dahil madilim ang paligid, pero hindi pa rin ako tumigil. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Sa kasamaang palad, hindi ko namalayan ng isang malaking bato na nakaharang sa daan ko. Kaya naman nadapa ako at nagkaroon ng malaking sugat sa kanang tuhod ko. Nahirapan akong tumayo dahil kumikirot ang sugat ko. Kaya naman tuluyan akong naabutan ng aswang. Wag! Makapapawa nga sa akin! Wala akong nakitang kahit konting awa sa mukha ng aswang. Para bang handa na itong sunggabin ako at lapain. Nakita kong kumikilos na ang aswang para atakihin ako. Pero bago pa ito tuluyang makalapit sa akin, tinamaan ito ng sibat sa bandang dibdib. Hindi pa rin talaga kayo tumitigil sa kasamaan nyo, ha? Dumating ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na sa tingin ko'y mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Sobrang tapang nito at hindi nagatubiling lapitan ng aswang. May inilabas itong isang maliit na punyal na siyang ginamit nito upang paulit-ulit na saksakin ng halimaw sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ito ang dapat sa mga kagaya ng aswang. Dapat ay maubos na kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Wala na siya.
Patay na ang aswang. Oo, wala na nga. Pasensya na. Masyado yata akong nadala ng inis ko sa halimaw na to. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Walang anuman. Ano bang ginagawa mo dito ng mag-isa? Napakaliblib na parte na ito ng lugar namin. Wala na halos nagpupunta rito, lalo na pag madilim na. Mabuti na lang at dadaanan kita. Nagpupunta kasi talaga ako rito upang manugis ng mga aswang. Hinahanap ko ang bahay ni Aling Ising. Ha? Bakit mo hinahanap si nanay? Magpapagamot ka ba? Naku, hindi na siya nanggagamot paggabi. Bumalik ka na lang bukas ng umaga. Hindi ako pasyente. Pinapunta ako ni Ate Roda sa kanya. Roda? Magkakilala kayo ng asawa ko? Ikaw ba si Kuya Peter? Oo, ako nga. Sino ka ba? Ako po si Angel, kaibigan ni Ate Roda sa Japan. Ang sabi po niya, pwede raw po akong makituloy sa inyo. Pasensya na miss ha. Hindi ka naman mukhang manloloko. Pero alam mo na, mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Paano mo naman patutunayan sa akin na magkaibigan nga kayo ng asawa ko? May dala akong sulat galing kay Ate Roda. Ang sabi niya, ipakita ko raw to sa inyo. Nasaan na? Nasa maleta ko po. Teka, babalikan ko lang. Nabitiwan ko kasi kanina nung hinahabol ako ng aswang. Sinamahan ako ni Kuya Peter na balikan ang mga gamit ko. Kaagad ko namang binuksan ang maleta at kinuha mula doon ang sulat na pinadala sa akin ni Ate Roda. Yan po yung sulat. Sana po sapat na yan para paniwalaan niyo ko. Kunot noong binasa ni Kuya Peter ang sulat. Para bang sinisiguro na sulat kamay talaga yon ni Ate Roda. Ilang saglit lang ay ibinabana niya ang sulat at muli akong tiningnan. Naniniwala na ako sa'yo. Ay, salamat po. Halika, sumama ka sa akin pa uwi. Nakahinga ako ng maluwang nang sa wakas ay naniwala siya sa akin. Dito ko rin nalaman na maling daan pala talaga ang tinahak ko kanina. Delikado raw talaga ang lugar na napuntahan ko. Naisip ko tuloy na pangalawang buhay ko na yun. Kung hindi dumating si Kuya Peter, malamang wala na ako. Kailangan mo talaga magdoble ingat sa lugar namin. Lalo na kung gabi. Marami kasi talagang mga gumagalang aswang dito. Unang beses kong makakita ng aswang kanina. Takot na takot ako. Wala talagang puso ang mga halimaw na yan. Papatay at papatay talaga sila ng tao. Kaya, huwag kang lalabas ng bahay pag gabi. Huwag ka rin magtitiwala sa kahit na sino. Oo, tatandaan ko yan. Saka nga pala, tungkol dun sa nakalagay sa sulat. Hindi na idinitali ni Ate Roda ang buong pangyayari sa sulat. Mahirap na raw kasi baka maging ebidensya pa laban sa akin. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang buong pangyayari? Oo naman. Makikituloy ako sa inyo. Kaya tama lang na sabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Nakapatay ako. Ano? Sinabi ko kay Kuya Peter ang totoo at laking pasasalamat ko po dahil wala akong nakitang kahit anong bahid ng panguhusga sa kanyang mukha. Ramdam ko na naintindihan niya ako. Napakahayop naman pala ng amo mong yon. Ayokong sabihin na tama lang ang nangyari sa kanya. Pero parang ganun na nga. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo. At tama lang na masunog sa impyerno ang halimaw na yon. Yan ang palagi kong pinapaalala sa sarili ko tuwing inuusig ako ng konsensya ko. Na pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Na wala akong kasalanan. Pero nakakalungkot lang na umabot ako sa ganitong sitwasyon. Eto ako, nagtatago sa isang liblib na lugar.
Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para kahit papaano maging masaya ang pananatili mo dito. Hindi na po kailangan, pero salamat po. Oo naman. Pwede mo kaming ituring na para mong tunay na pamilya. Hindi ka namin pababayaan. Kakasimula pala ng kwento natin pero my gosh, kapanapanabik na talaga ang mga eksena. Mabuti na lang talaga't dumating si Peter para iligtas itong si Angel mula sa aswang. Grabe din naman kasi itong pinagdaanan ng sender, no? Imagine, nakapatay siya ng tao sa ibang bansa pa. Nakatakas nga siya pero mukhang may masalimuot rin naman siyang pagdadaanan doon sa liblib na lugar na pagtataguan niya. Ay nako, ano kayang mangyayari sa kanya? Halika't pakinggan natin ang mga susunod na mangyayari. Pasensya ka na at yan lang ang naihanda naming hapunan. Hindi naman kasi namin inaasahan na may darating na bisita. Naku, okay lang po, Aling Ising. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ako nga po itong nahihiya sa inyo eh. Ano ka ba? Huwag kang mahiya sa amin. Kami na muna ang pamilya mo sa ngayon. Narito kami para tulungan ka. Salamat po. Isa pa, kung pinagkakatiwalaan ka ni Rhoda, dapat ka rin namin pagkatiwalaan. Abay, magaling kumilatis ng taong manugang kong yun. Kaya sigurado akong mabuti kang tao. Tama ang sinabi ni nanay. Hindi basta-basta nakikipagkaibigan ng asawa ko. Hindi rin naman yun matulungin sa kapwa. Pero dahil tinulungan ka niya, ibig sabihin, may nakita siya sa iyo at mahalaga ka rin sa kanya. Mahalaga rin naman si Ate Rhoda sa akin. Mula nung dumating ako sa Japan, mahigit 1 taon ang nakakalipas. Siya na ang nag-alaga at gumagabay sa akin. Siguro, dahil na rin sa medyo magkahuwig kayo ni Sita. Sinong Sita? Ang nakababata niyang kapatid. Pero matagal nang namayapa si Sita. Isang gabi, sinugod ng aswang ang bahay nila. Sa loob lang ng isang gabi, naging ulila si Rhoda. Napatay kasi ng aswang ang mga magulang niya. At pati na rin ang kaisa-isang kapatid niyang si Sita. Sa kanilang lahat, si Rhoda lang talaga ang nakaligtas. Ay, Diyos ko. Kawawa naman pala si Ate Rhoda. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Hindi talaga biro. Kaya naman sobrang tatag ng loob ni Rhoda. Wala siyang kahit anong unos sa buhay na inuurungan. Kaya nga hindi siya nagdadalawang isip na makipagsapalaran sa ibang bansa. Nung una, ayokong pumayag na magtrabaho siya sa Japan. Pero determinado talaga siya eh. Pagod na raw kasi siyang magtiis ng hirap ng buhay namin dito. Nangako naman siya sa akin na magiging entertainer lang talaga siya sa Japan. At hindi siya magpapagalaw sa kahit na sinong lalaki. Kahit gaano pa kalaki ang ialok na bayad ng mga ito. At naniwala naman ako sa kanya. Alam kong hindi niya ako pagtataksilan. Totoo naman po yun. Kahit ako ay yun din ang pinangako ko sa sarili ko at sa mga magulang ko. Magiging entertainer lang ako at wala na akong ibang gagawin bukod doon. Tinanggap ko lang naman ang offer ni Hiroshi na maging isang modelo ng panty dahil kailangan ko rin ng extra income eh. At saka, akala ko rin mapagkakatiwalaan ko siya. Mahirap na talagang magtiwala sa panahon ngayon. May mga taong akala natin ay mabait at disente, ayun pala, may tinatagong sungay at buntot. Kagaya na lamang ng amo mong Hapon. Huwag kang mag-alala, Angel. Nasa mabuting kamay ka na ngayon. Makakaasa ka na hindi ka namin pababayaan. DJ Yumi, nung panahon na yon ay naging kampante ang kalooban ko. Nagtiwala kasi ako sa kanila. Kung mabuting tao si Ate Rhoda, malamang ay mabubuting tao rin ang kanyang pamilya. Kaya ipinagkatiwala niya ako sa kanila. Habang nakatira ako sa bahay nila, ay sinikap kong tumulong sa mga pang-araw-araw nilang gawain. Ayoko po kasing maramdaman nila na nagiging pabigat ako sa buhay nila. Tumutulong po ako kay Aling Ising sa paghahanda ng mga herbal na gamot na binibigay niya sa kanyang mga pasyente. Nasaksihan ko kung gaano karaming tao sa nayo nang umaasa at naniniwala sa galing ni Aling Ising sa panggagamot. Araw-araw ay mahaba ang pila.
Pero lahat sila'y handang maghintay, magamot lang ni Aling Ising. Oh, Angel, tama na yan. Magpahinga ka na. Kanina ka pa kumikilos. Ayos lang po ako. Tatapusin ko lang tong pagdidikdik ng mga dahon. Konti na lang at matatapos na rin po ako. Ay, sige na nga, kung mapilit ka talaga. Buong araw mo na nga akong tinutulungan sa panggagamot, pati ba naman sa pagdidikdik ng mga herbal na dahon, tutulungan mo pa ako. Masyado ka nang masipag. Wala po ito, Aling Ising. Masaya naman po ako na nakakatulong ako sa inyo. Salamat, Ineng. Matagal ko na itong ginagawa ng mag-isa dahil wala namang interes si Peter sa pagiging albularyo. Pati na rin si Rhoda, walang interes dito. Kaya masarap sa pakiramdam na may tumutulong sa akin ngayon. Talaga po? Hindi interesado si Ate Rhoda sa panggagamot? Naku, mula pa noon, nakataga na sa isip ni Rhoda na balang araw ay makakaalis siya sa liblib na nayo na ito. Mataas ang pangarap sa buhay ng batang yon. Kaya nga siya nakipagsapalaran sa ibang bansa Gusto niyang mag-ipon para makaalis raw kami dito. Pangarap niyang makabili ng isang malaki at magandang bahay sa bayan. Naiintindihan ko naman po siya. Pero wala naman po ba kayong problema sa plano niya? Wala naman, pero pinag-iisipan ko pa rin kung kaya ko nga bang iwan itong lugar namin. Kita mo naman, marami ditong umaasa sa akin at sa kaalaman ko sa panggagamot. Hindi na nga sila lumalapit sa doktor kahit ako na mismo ang nagsasabi Yung babaeng nakausap ko kanina sa pila, ang sabi niya, mas magaling pa raw kayo sa doktor. Nako, nagbibiro lang ang mga yun. Masyado lang kasi silang nasanay sa tradisyonal na pamamaraan ng panggagamot. Isa pa, lahat kami rito ay mahirap ang buhay. Kapos sa pera. Kaya hindi mo sila masisisi kung hindi na pumapasok sa isip nilang pumunta sa doktor. Ang mahal naman kasi ng bayad. Pati mga gamot na irereseta sa kanila, ang mamahal rin. Naintindihan ko naman po sila. Ang hirap nga ng buhay. Kaya mabuti na lang po at narito kayo para tulungan sila. Oo naman. Bukal sa loob kong panggagamot sa kanila. Halos wala na nga akong nakukuha dito Hindi ko naman sila pinipresyuhan. Lahat ng binibigay nila sa akin ay donasyon lamang. Kung walang-wala talaga sila, ay ayos lang din. Napakabuti niyo po, Aling Ising. Oh, anak, nandito ka na pala. Kumusta ang pagsasaka nyo? Ayos lang po, Nay. Galing po ako sa bayan. Bumili ako ng karne para sa hapunan natin. Ay, saktong-sakto. Matagal na tayo hindi nakakakain ng karne. Ako nang magluluto. Salamat, Angel. Habang nagluluto ako ay napansin kong seryosong nag-uusap ang mag-ina sa labas ng bahay. Nakakunot ang noo nilang pareho. Parang may malaking problema. Pero hinayaan ko na lang sila dahil ayokong makialam. Mabait sila sa akin, kaya dapat lang narespetuhin ko sila. Pagkatapos kong magluto ay tinawag ko na sila para maghapunan. Nagpasalamat naman sila sa akin at pinuri ang luto ko. Magaling ka pala talaga magluto, Angel. Naku, pwedeng-pwede ka na pala mag-asawa. Salamat. Oo nga pala. Hindi ko na itanong. Wala ka bang asawa o nobyo? Naku, wala po. Masyadong nakatuon ang atensyon ko sa mga responsibilidad ko. Kaya wala po kong panahon para sa bagay na yan. Ang ganda-ganda mo pa naman. Alam mo bang marami sa mga taga-nayon natin na nabibighani sa ganda mo? Nako, hindi naman po siguro. Totoo ang sinasabi ko. May ilang binata na rin na nagtanong sa akin kung may nobyo ka na raw ba. Yung iba nga gusto pang umakyat ng ligaw. Huwag kang mag-alala, Angel. Hindi ko hahayaang guluhin ka ng mga yon. Hindi naman sila nang gugulo. Maski na, Nay. Hindi pa rin tama ang ginagawa nila. Pagsasabihan ko ang mga yon, hindi sila nakakatuwa. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio.
Ooh, I can smell jealousy. Hindi kaya bet nitong si Peter si Angel? Pero di ba may asawa na siya? At ang asawa niyang si Rhoda pa ngayon dahilan kung bakit nasa bahay nila si Angel. Diyos ko pa! May pagtataksil bang magaganap sa kwentong ito ah? Interesting. Hindi mo na siguro sila kailangan kausapin pa, Kuya Peter. Wala naman silang ginagawa para guluhin ako. Pasensya na. Gusto lang kitang protektahan. Alam mo naman, sa amin kay pinagkatiwala ng asawa ko. Kaya responsibilidad ka namin. Ayos lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Basta pag ginulo ka ng mga lalaking yon, sabihin mo kaagad sa akin ha. Nako, Ineng, pagpasensya mo na itong anak ko. Ganyan talaga yan sa mga taong mahalaga sa kanya. DJ Yumi, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Pero hindi ako komportable sa mga sinabi ni Kuya Peter. Alam ko namang concerned at protective lang siya sa akin. Pero parang may iba pa kasi itong kahulugan na hindi ko lang matukoy. Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta akong maghugas ng pinggan. Pinasalamatan naman nila ako at pumasok na sila sa kanya-kanyang kwarto para magpahinga. Pagkatapos ko namang maglinis ay pumasok na rin ako sa maliit kong kwarto para matulog. Isa po ito sa mga bagay na naninibago ako sa lugar na yun. 7:00 pa lang kasi ng gabi, tahimik na ang mga kabahayan. Ang tahimik talaga dito lalo na paggabi. Pero siguro kailangan ko lang masanay. Nasa probinsya ako at nasa isang liblib na nayon talaga. Ito na ang nakasanayan nila. Kagaya ng nakagawian, maaga akong natulog ng gabing yun. Pero isang di inaasahang panaginip na naman po ang bumisita sa akin ng gabing iyon. You are a very horrible woman. Why don't you like me? Hiroshi, please stop! I am rich. I can give you so much money. I can make you rich too. I am not in love with you. Not even your money can change my mind. Nakita ko ang pag-igting ng galit ni Hiroshi kasabay ng pagputla ng kanyang mukha. Nagmistulang kulay papel ang labi niya at naging puti rin ang mga mata niya. Nagkaroon ng maraming sugat ang buong katawan niya at lumabas mula roon ang napakaraming uod. You killed me. You horrible woman. I will make sure that you pay for what you did to me. No! Please! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Bakit ayaw mo bukas ng pinto? I will make you regret everything. Help! Please help me! Lumutang napalapit sa akin ang kaluluwa ni Hiroshi. Patuloy kong kinalampag ang mga pinto habang tumitriple naman ang tibok ng puso ko dahil sa takot. Pero kahit anong gawin ko, ayaw pa rin bumukas ng pinto at walang kahit na sinong dumating para tulungan ako. Hanggang sa tuluyan na ngang nakalapit si Hiroshi sa akin. Please! Don't do this to me! Halos sumasuka ako sa nakakasulasok na amoy ni Hiroshi. Para siyang isang nabubulok na bangkay. Lumapat naman ang malalamig niyang kamay sa aking leeg. Dahan-dahan ang bawat kilos niya hanggang sa humigpit na ang pagkakahawak niya sa leeg ko. No! Please! I will see you in hell. Nahihirapan na akong huminga dahil sa ginagawa niya. Sinusubukan kong manlaban pero wala akong panamas sa lakas niya. Hindi nagtagal ay halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Kaya naman, naramdaman kong ito na nga siguro ang katapusan ko. Wala na akong magagawa upang takasan pa ang kamatayan ko. Pero bago pa ako tuluyang mawala ng malay, naramdaman ko ng may umuyog-yog sa katawan ko. Angel, gumising ka. Angel, gising.
Ineng, gumising ka! Binabangungot ka! Aling Ising, Kuya Peter, Binabangungot ka. Mabuti na lang at narinig ka namin. Kaya mabilis ka namin pinuntahan dito sa kwarto mo. si Hiroshi, papatayin niya ako. Panaginip lamang yon. Isang masamang panaginip. Para pong totoo eh. Huminahon ka, Angel. Patay na si Hiroshi at hindi ka na niya magagawa pang saktan. Wala kang dapat na ikatakot. At teka, igagawa kita ng herbal na inumin para kahit paano'y kumalma ka. Mabuti pa nga, Nay. Hindi pa rin ako mapakali at patuloy na umiyak sa takot. Para kasing totoo ang napanaginipan ko at pakiramdam ko ay magkakatotoo ito balang araw. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Aling Ising na may dalang isang tasa ng inumin. Oh, dahan-dahan sa pag-inom at medyo mainit pa yan. Medyo mapakla ang lasa niyan. Pero tiisin mo lang at makakatulong yan sa'yo. Pampakalma yan, Ineng. Para naman makatulog ka ng maayos. Natatakot na po ako matulog ulit. Baka kasi mapanaginipan ko na naman siya. Ay, hindi na. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos mong inumin yan, ay makakatulog ka na ng mahimbing. Hindi ka naman nanaginipan ng kahit na ano. Magtiwala ka lang sa akin. Sige po. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Tama po si Aling Ising. Medyo mapakla nga ang inumin na binigay niya sa akin. May nalasahan pa nga akong mga halamang ugat. Pero dahil desperado na ako ng mga oras na yun, ay inubos ko pa rin ang inuming binigay niya. At tama nga po si Aling Ising. Nakatulog na ako ng maayos pagkatapos kong inumin yun. Hindi na ako nagkaroon pa ng masamang panaginip. Pero kinabukasan naman, sinalubong ako ng isang nakakagimbal na pangyayari. Anong nangyayari? Bakit may mga nagkukumpulang tao sa labas ng bahay? Meron kasing natagpo ang bangkay sa labas ng bahay. Ano? Nagmamadali akong lumabas at tinignan ang pinagkakaguluhan ng mga tao. DJ Yumi, namilog po ang mga mata ko nang tumambad sa akin ang nilalangaw na bangkay ng isang matandang lalaki. Uwak-wak ang tiyan nito. Nagsilabasan na sa tiyan ng matanda ang mga lamang loob nito. Dilat ang mga mata ng biktima at bukas pa ang bibig. Sinasabi ko na nga ba, aswang talaga yung narinig ko kagabi na umaaligid sa labas ng bahay namin. Natakot lang talaga akong lumabas dahil baka kumapano ako. Mga kasama, kailangan talaga nating tripliin pa ang pag-iingat natin. Mukhang mas nagiging agresibo na ang mga aswang sa pambibiktima nila. Hindi talaga titigil ang mga kampo ng dilim na yan. Huwag kayong makakalimot maglagay ng mga pangontra sa aswang sa bahay ninyo. At pakiusap lang, huwag na kayong lalabas ng bahay tuwing gabi. DJ Yumi, sa paglipas ng mga araw ay mas lalo kong napansin ang mga lalaking nabibighani sa akin. May iba sa kanilang hindi magawang salubungin ang tingin ko. Meron namang humingiti lang at nakikipag-usap sa akin. May mga naglalakas ng loob naman na manligaw. Pero nilinaw ko sa kanila na wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Aswang Radio. Ba? Sana all na lang talaga sa kagandahan nitong si Angel. Pinagkakaguluhan na pala ng mga kalalakihan. Pero naalala ko yung sinabi ng iba, di ba? Na kung minsan daw, beauty is a curse. Kaya sana hindi ito ang magdala sa kanya sa labis na kapahamakan. Aswang Radio. Pinagsabihan ko na ang mga yun Ang tigas pa rin talaga ng ulo nila. Nako, anak, alam mo namang matigas talaga ang ulo ng mga taong umiibig. Ikaw naman, para namang hindi mo pinagdaanan yan. Inaalala ko lang naman po ang kapakanan nitong si Angel. Paano kung pagdiskitahan siya ng mga manyakis? Ayoko rin namang isipin ng asawa ko na pinababayaan natin ang kaibigan niya. Manyakis, wala naman sila ginagawang masama Kahit na. Hihintayin pa ba natin may gawin silang masama bago tayo kumilos? Hayaan niyo na po. Nilinaw ko naman sa kanila na wala pa talaga sa isip kong pagnonobyo.
Mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Gusto ko maayos ko muna tong problema ko bago ko mag-isip ng ibang bagay. Tama ka, Angel. Nahanga rin naman ako sa pagiging overprotective nito si Peter kay Angel, 'di ba? Pero overprotective pa nga ba yun? O baka naman possessive na? Kasi 'di ba feeling ko may something talaga dito sa lalaking to. Curious tuloy ako malaman kung anong susunod na mangyayari. Kayo ba? Feeling nyo ba? Bet nitong si Peter ang bida natin. Ano ba yan? Ang dami namang tao ngayon sa palengke. Ang init-init pa. Ay, minsan na nga lang ako pumunta dito sa bayan eh. Oo nga po, sobrang init ngayon. Oh, ayusin mo yung suot mong salamin sa mata ha. Mahirap na, alam mo naman ang sitwasyon mo. Opo, Oh, dito ka na muna ha. Pupuntahan ko lang yung tindahan ng suki ko. Huwag kang aalis dito. Hintayin mo ako. sige po. Bigla akong pinagsisihan na sumama pa ako kay Aling Saling sa palengke. Na-bored na kasi ako sa bahay noon kaya nagpumilit ako. Pero nung nasa labas na kami, kung ano-anong ideya na ang pumapasok sa isip ko. Paano kung pinaghahanap na ako ng mga otoridad nang dahil sa ginawa ko kay Hiroshi? Paano kung hulihin nila ako at habang buhay na akong makukulong? Napausa lang ako ng dasal at pinangako sa sarili kong hindi na muna ako lalabas ulit. Natigilan lang ako nang biglang lumapit sa akin ang kapitbahay namin na si Aling Ditas. Asawa siya ng kapwa magsasaka ni Kuya Peter na si Mang Kiko. Oy, Angel. Kahit nakasalamin ka pa, kilalang kilala pa rin kita. Aling Ditas, hindi ka pa nahihiya sa sarili mo? Angel yung pangalan mo pero mas masahol ka pa sa demonyo. Oh, kukunwaring anghel ka lang naman. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit po kayo galit sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Akala mo siguro hindi ko alam na inaakit mo ang asawa ko. Sa dami ng mga binatang may gusto sa'yo, pati ba naman asawa ko na sobrang tanda na? Gusto mo pang mahumaling sa'yo? Si Mang Kiko? Hindi ko po siya inaakit. Hindi ko po magagawa ang bagay na binibintang nyo. Ay nako, ewan ko ba kung anong nakita ng asawa ko sa'yo. Mas bata ka nga kaya mas sariwa ka. Pero wala ka sa kalintingan ng ganda at alindog ko nung kabataan ko. Pweh! Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginagawang masama. Layuan mo ang asawa ko. At hanggat maaari, huwag kang magpapakita sa kanya. Ginayuma mo yata ang hayop na yun eh. Kaya bukang bibig ka niya. Aling Ditas. Makaalis na nga. Aga-aga tumataas ang presyon ko sa'yo. Teka, ano nangyayari dito? Nako, mabuti naman at nandito ka, Ising. Pinagsasabihan ko kasi itong malandi mong ampon. Alam mo bang inaakit niya ang asawa ko? Anong pinagsasabi mo? Ang asawa mong si Kiko umaaligid-aligid dito kay Angel. Sa tingin mo ba talaga yung pagkakainteresan nitong si Angel ang matandang hukluban na yon? Aba, grabe ka namang magsalita, Ising. Hindi porket ikaw ang manggagamot dito sa dayo natin ay pwede mo na kaming pagsalitaan ng masama. Ikaw ang nauna. Pinagtatanggol ko lang nito si Angel na wala namang ginagawang masama. Walang ginagawang masama? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Inaakit niya ang asawa ko. Yung asawa mo ang kausapin mo. Tigilan na kamo dyan pagpapapansin dito kay Angel. Abat, Angel, halika na. Huwag mo lang pansinin tong si Titas. Hiyang-hiya po ako ng mga oras na yon dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao. Pero mas nahiya ako kay Aling Ising dahil napaaway siya ng dahil sa akin. Kilala ko siya at hindi siya ang klase ng tao na basta-bastang nakikipag-away. Kaya malaking bagay sa akin ay pinagtanggol niya ako. Aba oo naman, malaking bagay talaga yun. In all fairness kay Aling Ising, best and bardagulan pala ang ating resident albularia ha. Tsaka wala rin naman sa lugar ang pakikipag-away ng Aling Ditas na yon. Bakit si Angel ang inaaway niya imbis na yung sarili niyang asawa? Ay naku.
Kapal na mukha lang dito sa'yo para awayin ka. Alam naman nating si Kiko talaga may gusto sa'yo. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. At pasensya na rin kayo na paaway kayo ng dahil sa akin. Huwag mong isipin yon. Natural lang na ipagtanggol kita. Kilala kita at alam kong hindi mo magagawa ang mga ibinibintang sa'yo. May konting pakiusap lang po sana ako sa inyo. Pwede po, wag na po nating ipaalam to kay Kuya Peter. Ayoko po kasing lalo siyang magalit kina Mang Kiko. Alam niyo naman po kung gaano siya ka-protective sa akin. Totoo yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko na ito babanggitin sa anak ko. DJ Yumi, hindi ko inaasahan na umpisa pa lang palayo ng mga pagsubok na haharapin ko sa liblib na nayon kung saan ako tumira. Isang hapon ay pumunta ako sa Batis para maligo. Sinadya kong pumunta doon ng ganong oras para wala ng ibang tao. Ako na rin kasi ang umiiwas sa mga lalaking nagpapapansin sa akin, lalong-lalo na kay Mang Kiko. Tamang-tama, wala na ngang ibang tao rito. Solong-solo ko ngayon ng buong Batis. Mas okay na rin to, makakaiwas ako sa gulo. Sino yan? May tao ba riyan? Iginala ko ang paningin ko sa paligid pero wala akong nakitang kahit na sino. Sinubukan kong hindi na lang ito pansinin at ituloy ang pagligo sa Batis. Pero ilang saglit lang. Parang may tao talaga dito eh. Sino kayang... Sa pagkakataong ito ay nahagip na ng paningin ko ang isang lalaking nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Halatang sumisilip ito sa akin habang naliligo ako. At hindi po ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Sigurado akong si Mang Kiko yun. Mang Kiko? Bagya siyang umisi nang magtama ang paningin namin. Napansin ko namang nasa sensitibong parte ng kanyang katawan ang kanyang kamay. Nakalabas ang dila niya habang pinagmamasdan ako. DJ Yumi, tumaas po ang balahibo ko nang ma-realize ko kung anong ginagawa niya. Napakamanyak talaga ng matandang to. Muli kong iginala ang paningin sa paligid at lalo akong kinabahan dahil walang ibang taong makatutulong sa akin kung ano man ang mangyayari. Kaya nagmamadali akong umahon sa Batis at tumakbo palayo sa kabilang bahagi kung saan hindi ko na madadaanan si Mang Kiko. Sinusundan niya ba ako? Ano bang kailangan niya sa akin? May gagawin ba siyang masama? Binilisan ko ang pagtakbo ko kahit basang-basa pa ang buong katawan ko. Narinig ko naman ang mga yapak niya na tumatakbo rin para mahabol ako, DJ Yumi. Trumipli ang tibok ng puso ko sa puntong yun. Taimtim akong nagdasal para sa kaligtasan ko. Kaya naman para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang matanaw ko na ang bahay at nandoon pa sina Aling Ising at Kuya Peter. Oh, Ineng, anong nangyari sa'yo? Bakit tumatakbo ka? Basang-basa ka pa. Hindi ba't may pinadala naman akong tuwalya sa'yo? Si Mang Kiko! Oh, bakit? Ano nangyari kay Kiko? Hinahabol niya po ako. Ano? Bakit ka naman niya hahabulin? Hindi ko rin po alam kung bakit. Pero nahuli ko siyang sinisilipan ako habang naliligo ako sa Batis. Ano? Napakabadyakis talaga na matandang hukluban na yon. Sigurado ka ba dyan, Angel? Opo, Kuya Peter. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya bukas pag nagkita kami sa sakahan. Sisiguruhin kong hindi na mauulit ang nangyari ngayon. Hindi po mawala sa isip ko ang ginawa ni Mang Kiko. Hindi ko maiwasang isipin kung anong pwedeng mangyari kung hindi ako nakatakbo. Tiwala naman po ako kay Kuya Peter na kakausapin niya ng maayos si Mang Kiko para masiguradong hindi na mauulit yon. Pero sa kasamaang palad, hindi na po niya ito nagawang kausapin dahil kinabukasan ay isang masamang balita ang tumambad sa amin. Ano po? Wala na si Mang Kiko? Oo. Nagtaka ang pamilya niya dahil hindi raw siya umuwi kagabi. Kaya tinulungan namin silang hanapin ito. At natagpuan nga namin ang bangkay ni Mang Kiko sa puso ng kagubatan. Wakwak ang buong katawan niya. At wala nang natira sa kanyang mga lamang loob. Pinatay siya ng aswang. Malamang ay ganun na nga ang nangyari.
Hay nako, ayokong isipin na tama lang ang nangyari sa matandang hukluban na yon. Pero Nay, huwag na nga kayo magsalita ng ganyan. Baka may makarinig pa sa inyo at kung ano pa ang masabi nila sa pamilya natin. Hindi po ako makapaniwala sa nalaman ko. Kaya naman buong araw akong hindi mapakali. Ayokong mag-isip ng masama. Pero napakalaking coincidence kasi na namatay si Mang Kiko pagkatapos ng nangyari kahapon. Pero mas lalong umigting ang pagdududa ko nung pinuntahan ako ni Aling Titas. Nakaupo ako noon sa may bukid at nagpapahangin nang bigla siyang lumapit sa akin. Mugto ang kanyang mga mata at parang wala sa sarili. Aling Titas, bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Kasalanan mo kung bakit namatay ang asawa ko. Wala po kong ginagawang masama sa kanya. Ang totoo niyan, nahuli ko siyang sumisilip sa akin sa batis kahapon. Hinabol pa nga niya ako. Hindi ka lang malandi. Sinungaling ka pa. Sasabi po ako ng totoo sa inyo. Hindi magagawa ng asawa ko ang binibintang mo. Kung nangyari to sa kanya, sa tingin mo ba hindi rin ito mangyayari sa'yo? Ano pong ibig niyo sabihin? Maaring ikaw na ang susunod nilang biktima. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi mo pa lubusang kilala mga kasama mo sa bahay. Maraming mga itinatagong lihim ang mag-inang kumupkup sa'yo ngayon. Mabubuting tao po sila. Diyan ka nagkakamali. Hintayin mo lang, darating din ang araw na makikita mo ang tunay nilang kulay. Binitawan niya ako at galit na galit pa rin akong tinalikuran. Pero kahit naiwan na ako doon, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Aling Ditas. May isang bahagi sa puso't isip ko na ayaw siyang paniwalaan. Pero hindi ko rin maiwasang isipin na baka may bahid ng katotohanan ng mga sinabi niya. Ineng, matutulog ka na ba? Opo, may ipapagawa pa po ba kayo? Wala naman. Dinalhan lang kita nitong herbal na inumin. Alam mo na, baka dalawin ka na naman ng masamang panaginip o makakatulong to sa'yo. Nag-abala pa po kayo? Nakakahiya naman po sa inyo. Nararamdaman ko kasi na mas mabigat ang kalooban mo ngayon. Alam kong iniisip mong pagkamatay ni Kiko. Hindi ko po maiwasang isipin eh. Lalo na't ako yata ang huli niyang nakita bago siya nawala. Pero wag mo sanang iisipin kasalanan mo ang nangyari. Alam mo kasi, ang mundo natin ay talagang sinisingil nito ang mga masasamang tao sa kasalanan nila. Baka kaya rin ito nangyari kay Kiko ay dahil sa kasamaan niya. Hindi na lang ako nagsalita pa dahil ayoko rin namang magsalita ng masama sa isang taong patay na. Tinanggap ko na lang ang mga inuming dala niya para sa akin. Kagaya ng dati, kahit na mapakla ay inubos ko pa rin ito. Pero imbis na makatulong ito para makatulog ako ng mahimbing, ay kabaliktaran ang nangyari. No! Hiroshi! Please! Don't do this! I know you're not a bad person. Please don't hurt me. I've been so good to you, Angel. And this is what I get in return? No. You cannot treat me like this. Hiroshi, please, I'm begging you, stop. No, Angel. You cannot stop me. No one can stop me now. Natigilan po ako nang mapansing tumalim ang mga mata niya. Nag-iba rin ang kanyang itsura. Naging kulay putik ang balat niya at tinubuan siya ng makakapal na balahibo. Humaba ang kanyang kuko at nagkaroon siya ng matalim na pangil. Naging isa po siyang halimaw na tila ba gutom na gutom at handang patayin ako. Napapikit ako at tinanggap na lang ang kamatayan ko. Naramdaman ko ang pagdapo ng matulis niyang kuko sa aking braso. Sobrang lapit na rin ang mukha niya sa akin at alam kong hindi magtatagal ay kakainin na niya ako. Pero bago pa man siya tuluyang magtagumpay ay nagising na ako mula sa bangungot na yun. Panaginip lang. Pero, bakit pinangungot pa rin ako kahit ininom ko naman yung binigay ni Aling Saling? Hindi naman talaga yun gamot. Minsan, nakakatulong. Minsan naman, hindi.
Kuya Peter, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Kanina ka pa ba nandito? Oo. Paborito ko kasing pagmasdan ka habang natutulog. Ano? DJ Yumi, kinalabutan ako nang makita ang kakaibang dilim sa mga mata ni Kuya Peter nung oras na yon. Bahagya po siyang ngumisi na parang may masamang naiisip. Pero pinilit ko ang sarili kong hindi mag-isip ng masama. Imposibleng may gagawing hindi mabuti si Kuya Peter sa akin. Kilala ko siya at hindi siya masamang tao. Ang totoo niyan, Angel. Matagal na ako nabighani sa ganda mo. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita. Kuya, At ngayon, hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Sana ay mapagbigyan mo ako. Kuya Peter, ano ba sinasabi mo? Bigla niya akong nilapitan at hinawakan ng braso ko. Tinulak ko siya, pero hindi ako nagtagumpay. Nakita ko naman ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Bumakas ang galit sa kanyang mukha nang dahil sa ginawa ko. Muli niya akong nilapitan at sinunggaban ng mapusok na halik. Aling Ising, tulungan niyo po ako! Hindi kanya maririnig. Mahimbing na ang tulog ni nanay. Kuya Peter, maawa ka sa akin. Huwag mong gawin mo sa akin, oh. Sandali lang to, Angel. Isang beses lang natin itong gagawin. Bilog na bilog ang buwan. Kaya ito ang perpektong pagkakataon para gawin natin ito. Kuya Peter, ano ba? Bitiwan mo ako! Pasintabi po sa mga nakikinig ngayon dahil ang susunod kong ikikwento sa inyo ay hindi kaaya-aya. Nang gabing yun ay sapilitan akong hinalikan ni Kuya Peter. Iginala niya ang kanyang mga kamay sa maselang parte ng aking pagkababae. Paulit-ulit akong sumigaw ng tulong pero walang dumating na tulong para sa akin. Masyado namang malakas si Kuya Peter kaya kahit ilang beses ko siyang tinulak ay hindi pa rin ako nagtagumpay. Huwag ka na lang manlaban para matapos na ito. Pangako, hindi kita sasaktan. Magugustuhan mo ito. Hayop ka! Kuya Peter, hayop ka! Sa kasamaang palad, nagtagumpay siyang pagsamantalahan ako. Ni wala akong nagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Sobrang samahan ng loob ko noon, DJ Yumi. Ang buong akala ko ay mabuting tao si Kuya Peter. Pero ang mismong taong pinagkatiwalaan ko pa ang nagsamantala sa akin. Malaki ako. Napakasama mo. Tumahimik ka nga. Ang arte-arte mo. Tapos na. Nangyari na. Pinagkatiwalaan kita. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Kung hindi, lagot ka sa akin. Demonyo ka! Demonyo na kung demonyo. Pero ang importante, nakuha ko ang gusto ko. Diyan ka na nga. Naku, sobrang hirap pala talaga ng pinagdaanan ni Sender. Imagine, hindi nga siya nagawang pagsamantalahan ng amo niyang Hapon. Nagawa naman siyang pagsamantalahan ng taong pinagkatiwalaan niya. Sinabi ko na nga ba, may mga lihim na pagnanasa ang Peter na yun sa kanya. Ano kayang susunod na mangyayari dito? Aalis kaya siya sa bahay na yun? Eh kung ikaw ang nasa posisyon ni Angel, ano sa tingin mong gagawin mo? Aling Ising, maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Alam kong anak niya siya, pero alam ko rin hindi niyo kukonsintihin ang mga pagkakamali niya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ang lakas ng sigaw ko kagabi. Kahit gaano pa kahimbing ang tulog niyo, imposibleng hindi niyo ako narinig. Wala nga akong narinig eh. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? At isa pa, hindi magagawa ng anak kong ibinibintang mo sa kanya. May asawang tao si Peter at mahal na mahal niya si Rhoda. Hindi niya ito magagawang lokohin. Pero Wala kaming ibang ipinakita sa'yo kundi kabutihan. Tapos, itong isusukli mo sa amin? Pagbibintangan mo ang anak ko na pinagsamantalahan ka niya? Ay wala ka bang utang na loob, Angel?
Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na binaboy ng anak niyong pagkababae ko. Hindi pa rin ako pinaniwalaan ni Aling Ising kahit ilang beses kong pinaliwanag sa kanya ang nangyari. Pero malakas po ang kutob ko na narinig naman talaga niya ang mga sigaw ko nung gabing yun. Mas pinili lang talaga niyang magbingi-bingihan upang protektahan ang kanyang anak. Ayaw mo raw kumain, sabi ni nanay. Busog ako. Papatayin mo ba ang sarili mo? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi, sana nga mawala na lang ako. Sana pinatay mo na lang ako. Pwede ba, Angel? Wala akong panahon sa kaartihan mo. Ano bang gusto mo? Humingi ako ng tawad sa ginawa ko? Lumuhod ako para mapatawad mo ako? Hindi ko gagawin yon. Dahil masaya ako sa ginawa ko. Kinailangan ko rin gawin ang bagay na yon. Pagbabayaran mong ginawa mo. Ano? Magsusumbong ka? Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Malaki ang respeto ng mga tao dito sa aming mag-ina. Hindi ka nila paniniwalaan. Kung alam ko lang na mapupunta ako sa mga demonyong katulad nyo, hindi ako pupunta rito. At sino sa tingin mo ang tutulong sa'yo? Wala. Kami lang. Kaya magpasalamat ka na lang na tinanggap ka namin. Aswang Radio. Teka lang ha. Hingang malalim muna. May tubig ba kayo dyan? Kasi grabe na yung gigil ko dito kay Peter na to eh. Siya na nga yung nananamantala kay Angel. Siya pa yung mas galit. Mas makapal pa yung mukha niyan sa lahat ng mga encyclopedia namin sa bahay, no? Pati na rin sa Aling Ising. Kaya lumaking ganyan yung anak niya dahil din sa pangungonsinti niya sa mga kasamaan nito. Naku, sana lang talaga makatakas pa ng bahay nitong mag-ina na to si Angel. Aswang Radio. Panginoon, gabayan niyo po ako rito sa gagawin ko. Alam ko pong kayo lang ang makakatulong sa akin. Hindi ko na po maatim na manatili sa lugar na to pagkatapos ng mga nangyari. Palihim ko pong kinuha ang isa sa mga punyal ni Kuya Peter. Naalala kong ito mismo ang sandatang ginamit niya nung iniligtas niya ako mula sa aswang. Plano ko pong umalis ng gabing yun kung kailan tulog na sila at wala na silang magagawa para pigilan ako. Alam ko isang malaking sugal ang gagawin ko dahil malaki ang posibilidad na may makasalubong akong aswang. Pero handa akong sumugal. Makaalis lang ako sa lugar na yun. Kaya ko to. Kailangan ko maging matapang. Abot-abot ang kaba ko habang naglalakad sa gitna ng madilim na kakahuyan. Nananatili po akong alerto sa kahit anong galaw o ingay sa paligid ko. At habang naglalakad po ako, ay may napansin akong pamilyar sa akin. Si Aling Ising ba yun? Ano naman ginagawa niya rito? Bakit siya naglalakad ng mag-isa sa gitna ng gabi? Napansin kong parang wala na sa sarili si Aling Ising. Diretso lang siyang naglalakad patungo sa kagubatan. Alam ko pong dapat ay hayaan ko na lang siya dahil mas mahalaga na nakaalis na ako doon sa lalong madaling panahon. Pero natalo po ako ng kuryosidad ko. At sa huli, naisip kong sundan siya at alamin kung anong gagawin niya. Aswang Radio. Naku naman tong si Angel. Kinukuha mo na rin yung gigil ko no? Stress na nga kami sa mga nangyayari dito sa kwento mo. Nakuha mo pa talagang sundan si Aling Ising. Kung binilisan mo na lang kaya yung pag-alis sa lugar na yun, humayos ka nga, Day. Baka makurot kita dyan ng nail cutter. Aswang Radio. Bakit siya nandito? Gabing-gabi na. Ang akala ko kanina pa siya natutulog. Panginoon ng kadiliman, sa gitna ng bilog na buwan, ako ay nagsusumamo sa inyo. Narito na naman po ako upang humingi ng lakas mula sa inyo. Utang ko po sa inyo ang kakayahan kong manggamot. At alam kong ito ang kailangan kong gawin upang patuloy niyo akong biyayaan. Kailangan ko ang dugo't laman ng isang mortal upang patuloy ako na makapanggamot. Umihip ang isang malakas na hangin
Dahilan para mas lalo akong kilabutan. Lumuhod si Aling Ising habang nakapikit. Pinagmamasdan ko lang po ang mga nangyayari at namilog ang mga mata ko nang bigla siyang sumigaw ng ubod ng lakas. Panginoon, nararamdaman ko ng lakas na ipinagkakaloob ninyo sa akin. Anong nangyayari sa kanya? Tumalim ang mga mata ni Aling Ising. Lalong humaba ang kanyang ubaning buhok at nagmistulang putik ang kulay ng kanyang balat. Kapansin-pansin rin ang makakapal na balahibong tumubo sa kanyang katawan at pati na rin ang matatalim niyang kuko. Si Aling Ising. Isa siyang aswang. Bigla kong naramdaman ng isang kamay na tumakip sa bibig ko. Pagkatapos ay bigla na lang nito akong kinaladkad palayo. Sinubukan kong magpumiglas pero wala akong nagawa. Tumahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Lalo akong nagpanik nang malaman kong si Kuya Peter ang may hawak sa akin. Sinubukan kong kunin ang patalim na dala ko. Pero hindi ko tumaabot mula sa loob ng bag ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Ano ba kasi ang ginagawa mo dito sa labas? Ano, gusto mo tumakas? Saan ka naman pupunta? Sa tingin mo ba may iba pang tutulong sa'yo? Wala na, kami lang. Kaya manatili ka na lang dito. Tumahimik ka nga, Angel. Alam mo, malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo, ha? Wala akong pakialam kahit kaibigan ka pa ng asawa ko. Sa huli ay wala po akong nagawa nang iuwi niya ako ulit sa bahay nila. Diretso niya akong dinala sa kwarto ko at ginapos gamit ang dala niyang panali. DJ Yumi, nakakapangilabot po ang nakita kong ekspresyon sa mukha ni Kuya Peter noon. Ibang-iba sa mabuting taong nakilala ko. Para bang sinaniba na siya ng demonyo. Aswang si Aling Ising. Siya ba ang nasa likod ng mga patayan dito sa nayon? Hindi lahat ng patayan dito si nanay ang may kagagawan. May iba rin mga aswang dito, kagaya na lang ng halimaw na sumugod sa'yo noon. At hindi masamang aswang ang nanay ko. Maglulukuhan pa ba tayo dito? Walang mabuting aswang. Meron. Ang nanay ko. Nakipagkasundo siya sa puwersa ng kadiliman upang maging isang magaling at makapangyarihang albularya. Pero ang kapalit nito, kailangan niya maging aswang tuwing kabilugan ng buwan. Kailangan niyang pumatay at kumain ng laman ng tao upang patuloy siyang biyayaan ng lakas at kapangyarihan ng kanyang Panginoon. Nakikipagkasundo siya sa puwersa ng kadiliman. Hindi ba masama ang ginagawa niya sa tingin mo? Hindi. Dahil ginagawa lang naman niya ito para makatulong sa mga may sakit. Pero pumapatay pa rin siya ng tao. Bagay na binabawi naman niya sa paggagamot ng mas maraming tao. Mali pa rin. Hindi mo pwedeng bigyan ng rason ng mga kasalanan ng nanay mo. Kagaya ng hindi mo rin pwedeng bigyan ng rason ng kababoy ang ginawa mo sa akin. Sumusobra ka na. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Perpektong tao ka ba? Baka nakakalimutan mo. Kriminal ka rin. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nakapatay ka pa rin ng tao. Kaya dapat lang na magpasalamat ka sa amin sa pagtulong namin sa'yo. Kailangan mo itong pagbayaran. Anong ibig mong sabihin? Masyado nang matanda si nanay para ituloy pa ang pagiging aswang. Matagal na niyang gustong magpahinga at mangyayari lang ito kung may isa sa pamilya namin ang tatanggap sa kapangyarihan niya. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging isang aswang. Kung ganon, sino? Ang magiging anak ko. Ano? Pero hindi ako magawang bigyan ng anak ni Rhoda. Lahat na ginawa namin para mabuntis siya. Pero hindi talaga. Kaya naisip namin maghanap ng karapat-dapat ng babaeng magiging ina ng anak ko. At ikaw yun. Sinasabi mo bang... Hindi. Imposible. Hindi magagawa sa akin ni Ate Rhoda to. Oo, Angel. Plinano namin ang lahat ng ito. Ikaw ang nakatakdang maging ina ng anak ko. At ang batang isisilang mo
ang siyang tatanggap ng kapangyarihan ni nanay bilang isang aswang. Hindi maaari ang gusto niya. Pasensya ka na, pero narito ka na sa sitwasyong ito. Wala ka nang magagawa para takasan ito. Basta na lang akong tinalikuran ni Kuya Peter at narinig ko pang inilak niya ang pinto. Sigaw ako ng sigaw pero hindi na niya ako pinakikinggan. Hanggang sa napagod na lang ako at nanghina ang buong katawan. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi ko matanggap na magagawa ni Ate Rhoda sa akin ng ganong klaseng bagay. Ilang saglit lang ay tuluyan na akong nakatulog dahil sa sobrang pagod ko sa mga nangyayari. At kinabukasan ay nagulat na lang ako sa bumungad sa akin. Ate Rhoda, Sinabi ko na sa'yo, huwag mo na siyang kausapin. Pahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Pangako, mahal, sandali lang to. Kakausapin ko lang siya sandali. O sige, bilisan mo dyan. Angel, okay ka lang ba? Patawarin mo ako sa nagawa ko. Ate Rhoda, paano mo to nagawa sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Alam ko, maniwala ka sa akin, hindi ko ginustong mangyari sa'yo to, pero Pero ano? Kinabit mo ang sitwasyon ko para abusuhin ako ng asawa mo at gamitin sa masama niyang plano. mahal na mahal ko si Peter. At bilang asawa niya, mabigat sa loob ko na hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya. Lahat naman ginawa ko para lang mabuntis. Pero hindi talaga eh. Kaya hinayaan mo siyang gamitin ako para magkaroon ng panibagong aswang. Alam kong mali, pero sana maintindihan mo ang pinagdadaanan ko. Hindi rin ito madali para sa akin. Gusto ko lang mapasaya ang asawa ko. Gusto ko lang ibigay sa kanya ang gusto niya. Kahit alam mong mali. Ate Rhoda, huwag mong hayaang bulagin ka ng pagmamahal mo sa kanya. Alam mong hindi ito tama. Hindi ka masamang tao. Kaya sana, buksan mo ang mga mata mo sa katotohanan. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan, ate. Hindi pa huli ang lahat. Pasensya ka na. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya. Mahal, Bakit ba kasi umuwi ka pa dito? Hindi mo naman kailangang masaksihan ng lahat ng ito para hindi ka masaktan. nakukonsensya ako. Para ako ng kapatid si Angel. Sinabi ko na nga ba eh. Kahit kailan, napakahina mo pa rin talaga. Kung kailan malapit na tayo magtagumpay, saka ka naman nakakaramdam ng awa. Huwag mo siyang igaya sa'yo na isang demonyo. Tumahimik ka! Mahal, wag! Huwag mo sasaktan si Angel! Halika na dito. Lumabas na tayo. At huwag na huwag mo nang kakausapin uli si Angel. Maliwanag? Aswang Radio. Abay, sagad naman pala talaga hanggang buto tong kasamaan ng Peter na to. Gina-justify pa niya ang itim na kapangyarihan ng kanyang ina. At eto namang si Rhoda, tinake advantage yung sitwasyon ni Angel para sa inaasam na plano ng asawa niya. Diyos ko po. Hindi talaga tayo pwede magtiwala na lang basta-basta sa kahit sino. Parang mas lalong lumala ang trust issues ko dahil dito sa kwento na to ni Senator. Makakaligtas pa kaya siya dito? Posible kayang may gagawin pa itong si Rhoda upang itama ang pagkakamali niya? Tara na nga't alamin natin sabay-sabay. Aswang Radio. Kinagabihan ay nagulat ako nang biglang pumasok ulit si Ate Rhoda sa kwarto ko. Nakita ko may dala siyang mga patalim, buntot ng pagi at isang supot ng asin. Tahimik naman niya akong kinalagan at ang sabi niya ay huwag raw akong maingay. Itatakas kita dito. Sigurado ka, ate? Hindi ba delikado itong gagawin natin? Delikado pero kailangan natin sumugal. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Angel, pero nung nakita kita kahapon, tsaka ko lang na-realize ang pagkakamali ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa'yo. Salamat, ate. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay at sinigurado naming walang kahit na sino ang makakakita at makakarinig sa amin. Abot-abot ang kaba ko noong oras na yun, DJ Yumi.
Pero naisip ko na ito na ang pagkakataon kong makatakas, kaya tinatagan ko na po ang sarili ko. Bilisan mo. Baka magising si na Peter at mahuli nila tayong tumatakas. Sige po. Hawakan mo mabuti ang punyal at buntot ng pagi. Kakailanganin mo yan sakaling may makasalubong tayong aswang. Saan tayo pupunta? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, ang importante muna ay makaalis tayo rito. Siya ako naiisipin kung saan tayo pwedeng tumuloy. May dala naman akong sapat na pera dito eh. Kaya makakaya naman natin siguro to. Basta, makatakas lang tayo sa kanila. Salamat sa Diyos at naliwanagan ang isip mo, Ate Rhoda. Itatama ko ang pagkakamali ko kahit na anong mangyari. Rhoda! Angel! Nasaan kayo? Bumalik kayo rito! Sa tingin nyo ba matatakasan nyo kami? Si Kuya Peter! Shh! Hinaan mo boses mo at baka marinig niya tayo. Halika na! Huwag tayong tumigil sa pagkilos habang nasa malayo pa siya. Nagpatuloy kami sa pagtakbo habang naririnig pa rin namin ang sigaw ni Kuya Peter. Pero hindi napansin ni Ate Rhoda ang isang malaking bato na nakaharang sa daanan niya. Nadapa siya at nagkaroon ng malaking sugat sa kaliwang binti. Aray! Ate! Huwag kang huminto. Magpatuloy ka lang sa pagtakbo. Hindi kita pwedeng iwan dito. Halika, tutulungan kita. Kaya mo bang tumayo? Oo, Kahit kailan, mahina ka talaga. Bakit ba isang babaeng katulad mo ang pinakasalan ko? Peter. Hayop ka, Kuya Peter! Wala kang puso! Susugurin na sana kami ni Kuya Peter, pero mabilis na inalabas ni Ate Rhoda ang kanyang punyal at sinaksak ito sa bandang binti ng kanyang asawa. Walang hiya kang babae ka! Ang tagal kong naging mahina at nagpadala sa pagmamanipula mo. Hinayaan kong sarili kong mabulag sa pagmamahal ko sa'yo. Pero natuto na ako. Bukas na ang mga mata ko sa katotohanan. Hindi ka talaga nag-iisip! Ikaw ang hindi nag-iisip. Wala kang pakialam kahit gumawa ka ng masama para lang sa pansarili mong interes. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Inilabas ni Kuya Peter ang dala niyang patalim at sinugod si Ate Rhoda. Mabuti na lang at mabilis siyang nakatayo at naiwasan ang pag-atake nito. DJ Yumi, nasaksihan ko kung paano naglaban ang mag-asawa. Pareho silang puno ng galit at walang may gustong magpatalo. Namangharin po ako sa ipinakitang lakas at liksi ni Ate Rhoda. Para bang punong-puno na siya mula sa ilang taon niyang pagtitimpi. At sa puntong yun ay handa na siyang iparamdam sa kanyang asawa ang sakit at galit na matagal na niyang tinitiis. Hayop ka, Rhoda. Kung alam ko lang na magkakaganito ka, sana matagal ko nang tinapos ang walang kwenta mong buhay. Mas hayop ka, Peter! Kung alam ko lang na ganito pala kasagad sa butong kasamaan mo, sana matagal na kitang iniwan. Hindi kita dapat hinayaang bilugin ang isip ko. Nagpatuloy ang labanan nilang dalawa habang ako naman ay parang tuod na tinitingnan ng nangyayari. Pero bigla kong napansin na may bagong dating na nakatayo sa likod ko. Namilog ang mga mata ko nang makitang nandoon si Aling Ising. Naging aswang na naman po siya ng gabing yun. Kitang-kita ko sa mukha ang kanyang galit. At para bang gutom na gutom siya at nakahandang patayin ako. Susugurin na sana niya ako pero mabilis kong naiwasan ang pag-atake niya. Angel, gamitin mong dala mong sandata. Huminga ako ng malalim at tinataga ng loob ko. Inilabas ko ang dala kong buntot ng pagi at ginamit ito upang labanan ng aswang. Hayop kang babae ka. Tatapusin ko ang kademonyohan niyo, Aling Ising. Hindi ako papayag na manaig ang kasamaan niyo. Hamal! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Muli niyang tinanggang sumugod sa akin. Pero bago pa siya makalapit ay sinabuyan ko siya ng asin. Napasigaw siya sa ginawa ko at mabilis na umatras. Lalo namang umigting ang galit sa kanyang mukha. Pero sa puntong yon ay mas determinado na akong labanan siya.
kaya muli akong kumuha ng asin at sinaboy ito sa kanya. Habang iniinda niya ang sakit dahil sa ginawa ko, ako naman ang sumugod sa kanya at pinaulanan siya ng latigo gamit ang buntot pagi. Tatapusan mo na, aswang! Halimaw ka! Pagbabayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo! Masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno! Habang paulit-ulit ko siyang inaatake, ay napansin ko ang pangihina niya. DJ Yumi, ni sa hinaghap ay hindi ko inakalang makikipaglaban ako sa isang aswang at matatalo ko ito. Siguro ay dahil na rin sa edad ni Aling Ising, kaya hindi na siya ganun kalakas. Pero kinuha ko po ang pagkakataong yon para tuluyan na siyang paslangin. Habang nangihina siya ay kinuha ko na ang dala kong patalim at maingat na sinaksak ito sa kanyang dibdib. Inay! Na-distract si Kuya Peter sa kanyang nakita. Kaya naman, ginamit na ni Ate Roda ang pagkakataong yon para saksakin ito mula sa likod. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa bumagsak na ang kanyang asawa sa lupa. Katapusan mo ng hayop ka! Sa gabing ito, matatapos ang kasamaan ninyong mag-ina! Mga hayop kayo. Pagbabayaran niyo ito. Wala kaming atraso sa inyo kaya hindi namin ito pagbabayaran. Kayong mag-inang magbabayad sa mga kasalanan ninyo at sinisigurado ko sa inyo na pagbabayaran niyo ito sa impyerno. Masusunog ang mga kaluluwa ninyo! Sa gabing yon ay tuluyan na nga po naming napatumba ang mag-ina na ilang taong nagasik ng lagim sa kanilang nayon. Lumuwas po kami ng Maynila at tumira sa pamilya ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa akin sa Japan. Hinarap ko rin ang kasalanang nagawa ko kay Hiroshi. Hindi ko na lang po idedetalye ang lahat ng nangyari noon dahil mahaba pa ito at hindi naging madali ang proseso. Pero masaya akong sabihin sa inyo na hindi ako nakulong dahil napatunayang self-defense ang ginagawa ko. Bumalik si Ate Roda sa Japan, pero nagdesisyon na akong manatili na lang sa Pilipinas. Ang huling balita ko sa kanya ay nakapag-asawa na siya ng Hapon at mas maayos na ang pamumuhay ngayon. Ako naman po ay nakapagtrabaho sa isang restaurant at sa kasalukuyan ay may asawa na ako at 2 anak. Hindi man marangya ang pamumuhay namin, masaya naman po kami at malayong-malayo ito sa mga pinagdaanan ko noong dalaga ko. Curious po akong malaman kung meron sa inyo dito ang nagkaroon na ng engkwentro sa isang aswang. At sa tingin niyo ba, posible kayang mangyari ang gusto ni na Kuya Peter na gawing aswang ang isang sanggol? Sana po yung masagot niyo ang aking tanong. Sa huli, nais ko pong pasalamatan ang Aswang Radio para sa pambihirang pagkakataon na to. God bless and more power po. Aswang Radio. Isang nakakapangilabot na kwentong aswang na naman ang ating napakinggan sa araw na ito. Pambihira ang sitwasyong naranasan ng ating sender, no? Pero kung may natutunan man ako sa kwento niya, yun ay ang magdoble ingat sa mga tao sa paligid natin. Kaya nga hindi rin talaga natin masisisi yung iba na may trust issues, di ba? Hindi lang to dahil sa aswang kasi posible rin kasi na may mga taong pinagkakatiwalaan natin na may masamang loob pala. Posible magnakaw, mga oportunista, o kaya naman yung ibang may masasamang intensyon talaga sa atin. Kaya mabuting kilalanin at kilatisin muna natin ang mga taong dumarating sa buhay natin. Yun lang naman ang masasabi ko. Kayo ba? May masasabi ba kayo sa kwento natin today? Kita-kits nga sa comment section at excited akong mabasa ang mga opinion ninyo. And as usual, gusto ko kayong pasalamatan sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming munting channel. Muli, ito po ang inyong DJ Yumi na nagsasabing, huwag mo kong kagatin unless sa labi. Aswang Radio.